Matapos makapaghapunan, ay agad inihanda ni Dante ang kanyang itak. Inilagay niya sa gilid ng pintuan ng bahay. Sabi naman ng dalagang si Katrina, "Nariyan na ba sila sa malapit?" "Oo, dalawa ang nariyan lang sa may unahan kaunti sa may bandang kamaisan. May tatlo ako nararamdaman na nasa likuran pero medyo malayo. Mukhang hinahanap nila ang mga kasama nilang sumugo dito kaninang tanghali." Sabi naman ni Lola Corazon, "Dante, bakit hindi muna kayo magkape at magpahangin sa labas ng bakuran? Maganda ang simoy ng hangin sa bahaging iyon." "Okay po, magandang ideya yan. Sige Kat, magtimpla ka ng kape natin." Wika ni Dante na sinakyan ang suhestyon ng matanda. Nakita niyang may hawak na buntot pagi si Lola Corazon. "Dante, heto, dalhin mo. Kakailanganin mo ito mamaya." "Hindi na po Lola. Hindi pangkaraniwan ang itak kong ito. Hindi ko ito ginagamit sa pangangahoy o sa paghihiwa ng kung ano lang. Kung mapapansin nyo, ang dumi ng itsura nito. Ito kasi yung itak na ginamit ni Mang Maing noong labanan niya ang mahigit 20 na mga aswang na sumugod sa bahay niya noong pagkarating namin doon. Tapos, habang may bahid pa ng dugo, ay idinarang niya sa apoy at nilagyan ng orasyon para kahit hindi ito tansong itak, sigurado pa rin nahihiwa sa katawan ng mga aswang at hindi rin madaling mapapagaling ang sugat na likha nito." "Ah, ganun ba? Mukhang mas matindi nga ang magiging pinsala kung yan ang gagamitin mo. Lalo kung palaging sa liig ang iyong pupuntiryahin." "Opo, Lola Corazon, tama po kayo." Ilang saglit pa ay lumapit na ang dalaga. Dala ang 2 tasang may kape. Kinuha ni Dante ang isa at naglakad na papalabas ng bakuran. "Dante, hindi mo ba ito dadalhin? Akala ko ba ito ang gagamitin mo?" Tanong ni Lola Corazon na ang tinutukoy ay ang itak. "Diyan lang po muna yan Lola. Siguro iabot nyo na lang sa akin kapag kailangan ko na mamaya." "Kakaiba ka talagang bata ka. Hindi ka umaasa sa sandata." Habang nakaupo sina Dante sa may labas ng bakuran at nagkikwentuhan ng mga simpleng bagay, ang matandang si Lola Corazon naman ay nagsisiga ng mga dahon sa unahan pero sa loob lang din ng bakuran. Iyon yung natipon na winalis ni Katrina noong umaga. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Sabi ni Dante, "Ano, magsipasok na tayo. Inaantok na ako eh." Wika niya sabay hikab ng malakas. Nakita naman nilang may 2 lalaki ang papalapit sa kanilang kinaroroonan at nagbabaga ng pula ang mga mata nito. "Mawalang galang nang sa inyo. Iha, nais kang makausap ng amo namin. Mayaman ang aming amo at handa siyang maghandog ng malaking halagang kayamanan para lang masilayan ang iyong natatanging ganda." Natawa naman si Dante. "Bobo ang mga putya. Anong klaseng kidnapping style yan? Magbibigay ng malaking halaga para masilayan ang ganda? Utot nyo, Blue. Sana nagdala kayo ng tinapay. Tapos sinabi nyo marami pa sa kuta nyo para sumama kami. Baka mas epektibo pa na paraan yun kaysa magbibigay ng kayamanan." Hindi nag-iisip. Wika pa ni Dante. Nagalit naman ang mga aswang at sinabi noong isa, "Tampalasan niyang bunganga mo, binata ka! Akala mo kung sino ka kung magsalita ng ganyan? Bubutasin ko ang sikmura mo at dudukutin ko ang iyong puso. Tapos ipapakita ko sa iyo kung paano ko yun papangasin." Sabi naman ni Dante, "Talaga? Kaya mong gawin yun? Sige, subukan mo. Pero kapag hindi mo nagawa, ipapakita ko rin sa iyo kung paano dumurog ng bungo gamit ng angkamao. Katrina, pumasok ka na sa loob." Wika ni Dante at mabilis pumasok sa loob ng bakuran ang dalaga, habang naroon ang lola nakaabang rin sa may tarangkahan habang hawak ang itak na handang ihagis kay Dante kung kinakailangan na ito.
Mabilis sumalakay ang isang gabunan at diretsong itinusok ang pinatulis na kamay sa sikmura ni Dante sa pag-aakalang hindi makakailag ang binata. Pero laking gulat noon nang makitang wala sa gitna ng sikmura ni Dante ang kamay niya, kundi nasa tagiliran lang at inipit pa ni Dante ng braso. Sabay bitaw ni Dante ng napakalakas na suntok sa dibdib ng unang gabunan. Nanikip ang dibdib noon at nahirapang huminga. Inulit pa iyon ni Dante pero sa mukha naman. Kaya nahihilong bumagsak sa lupa ang aswang na iyon. Pagkahiga noon sa lupa ay isa pang malakas na suntok uli ang kanyang pinakawalan, kasabay ng kaunting pagtalon para makakuha ng buwelo. Kaya nadurog ang mukha ng unang aswang na sumalakay. Hindi naman nakagalaw kaagad ang ikalawa dahil hindi ito makapaniwala na may pangkaraniwang tao ang makakagawa noon sa kanila na mga aswang na may kakaibang lakas at tibay ng katawan. "Ano, manunood ka na lang?" tanong pa ni Dante sa aswang. Noong ibalik ng ikalawang aswang ang tingin niya kay Dante, ay agad na rin iyong sumugod ng kaliwat kanan na pagkalmot. Pero mabilis gumalaw si Dante at naiilagan ang bawat pagkalmot noon. Hanggang sa magkaroon siya ng magandang pagkakataon, niyukuan niya iyon at sinungkit na isang malakas na uppercut ang tagiliran. Bali ang tatlong tadyang at napatimbuang niya ang aswang sa lupa. Agad tumalon si Dante, sabay ginamit ang bigat para tapakan ang mukha noon kaya nadurog. Sabay sigaw ng, "Lola, ang itak!" Mabilis namang inihagis ni Lola Corazon ang itak at mabilis dumausdus sa tuyong putik patungo kay Dante. Mabilis yumuko si Dante at dinampot iyon, sabay inilabas ang itak mula sa kaluban, sabay nag-sidestep at tumalon sa ere. Nakita niya na kasi sa gilid ng kanyang mga mata ang tatlong mga gabunan na papalapit. At nagmumula sa isang puno ang isa, kaya mataas ang panggagalingan. Sinalubong niya iyon sa ere, sabay tagpas ng leeg. Noong bumagsak ang ikatlong gabunan sa lupa, ay wala na iyong ulo. Umangin naman ng malakas ang dalawang natira, na tumalon rin papunta sa direksyon kanina ni Dante, kaso hindi na nila siya naabutan, dahil tumakbo na si Dante para salubungin sa ere ang isa. Hawak na ngayon ni Dante ang itak at pinapaikot na iniiskrima. Sabi niya pa, "Ano, dihado pa ba kayo sa laban na ito? Isang tao laban sa dalawang aswang." Hindi nagsalita ang dalawang aswang at agad nang sumugod ang isa. Pagkalmot noon ang pawalop sa mukha ni Dante ay yumuko si Dante at mula sa ilalim ay isinaksak niya ang itak sa lalamunan ng aswang paitaas sa ulo at tumagos iyon sa bungo ng aswang na nagpahinto sa paggalaw. Binitawan ni Dante ang itak at hinayaang masama sa pagbagsak ng aswang sa lupa at hinarap ang huling aswang na natira. Pagkalmot noon ay sinabayan ni Dante ng pagtalon at pasampal na sipa. Bumarag ang aswang na parang lasing. Tapos noong bumalik, ay wala na sa tamang galaw. Basta kalmot na lang ng kalmot. Alam ni Dante na kulang na sa puwersa kapag ganoong uri ng atake. Kaya sinalubong niya iyon at sinalag ang kalmot ng kanan at kaliwang kamay. Sabay binali pa itaas. Tinadyakan niya pa iyon sa sikmura. Kaya napatalsik iyon ng ilang metro ang layo. Nakapadapa ang aswang sa lupa, kaya nilapitan iyon ni Dante at hinawakan ang buhok, sabay idiniin ang ulo sa lupa. Sa kanya binayo ng suntok ang likurang bahagi ng ulo ng paulit-ulit hanggang sa madurog. Binilang niya ang mga patay na aswang, 5 lahat iyon. "Ano Lola, may nararamdaman pa po ba kayong iba sa paligid? Ako kasi wala na," tanong ni Dante. Sabi naman ni Lola Corazon,
Wala na, Dante. Halika na, Katrina. Tulungan na natin si Dante na magligpit ng mga bangkay ng mga aswang na ito. Agad nang lumabas ng bakuran ang maglola. Binunot ni Dante ang itak niya na nakabaon sa ulo ng aswang at inihagis na muna sa loob ng bakuran. Bitbit ng matanda ang pala para mas madali ang paghuhukay. Sabi ni Katrina, Dante, anong klaseng training ang ginawa mo? Bakit kanya kakalakas at ang galing-galing mong lumaban sa mga aswang? Noong una, simpleng hand-to-hand combat lang. Tapos si Mang Nasi ang nagtuturo noon sa akin. Noong makarating naman kami ng Kastilya, si Mang Maing naman ang nagturo. Mas matindi si Mang Maing dahil napakagaling niya lumaban. Kakaiba ang kanyang bilis kapag nasa labanan na. Tapos yung lakas ko naman sa pagsuntok ay mukhang alam ni Lola mo ang sagot roon. Sabi naman ng matanda, ang ganoong lakas ng pagsuntok ay nakikita ko lamang sa mga taong may tanga ng mutya ng ngipin ng kalabaw sa unang lagas. Kaya sa tingin ko, iyon ang hawak mo. Opo, Lola, tama po kayo. Pagsang-ayon pa ni Dante, sabi naman ng dalaga, grabe no, ang galing ng kombinasyon. Magaling kang lumaban at may mutya ka pa na nagbibigay ng sobra-sobrang lakas. Talagang walang kalaban-laban ang mga aswang. Sa tingin mo ba, hindi pa sapat yun para tapatan ang mga rebelding aswang sa lugar nyo na pumatay sa buong mong pamilya? Hindi pa sasapat lahat ng kakayahan ko para tapatan sila. Hindi lang sila basta mga aswang, mga antingero rin sila. Kaya hindi malayong may mga tangan rin silang iba't ibang mutya na pwedeng ipantapat sa mutya ng kalabaw na hawak ko. Pero kung magkakaroon raw ako ng mutya ng kidlat, malaki ang tsansa ng tagumpay. Ayon pa kay Mang Maing, lalo at napakabihira ng mga taong binibiyayaan na magkamit noon. Kaya iyon ang hangad kong makuha. Sabi naman ng matandang si Lola Corazon, tama ka dyan, Dante. Isang matalinong payo ang ibinigay sa iyo ni Ismael. Hindi kanya hahayaang sumabak sa isang laban na malabo ang tagumpay. Lalo at para sa kabutihan ang iyong pakay. Wika pa ni Lola Corazon habang nagpapatuloy sila sa paglalakad patungo sa bahagi na una nilang pinaglibingan ng mga aswang noong tanghali. Matapos mailibing ang mga aswang ay bumalik na sila sa bahay. Si Dante naman ay naligo muna. Noong papasok na sana sa silid ang dalaga ay sabi ni Dante, Katrina, ayos lang ba kung kakain ako uli? Nagugutom na naman kasi ako eh. Ha? Talaga? Ang dami ng kinain mo kaninang hapunan na. Tapos gutom ka na agad ngayon? Oo eh, siguro dahil sa laban. Sumabat naman ang matandang si Lola Corazon. Hindi lang ang pakikipaglaban ang dahilan ng iyong pagiging gutumin, kundi ang mutya ng kalabaw. Dahil sa nagiging sobrang malakas ka sa laban, kaya kumukuha rin iyon ng sobra-sobrang enerhiya sa iyong katawan. Kaya madali kang magugutom. Dapat kapag susugod ka sa laban, ay marami ka ring baong pagkain. Kahit nilagang kamuting kahoy, saging o mais. Para tuloy-tuloy ang pagkakarga mo ng enerhiya sa katawan. Dahil sa isang iglap, ay hihigupin lang din iyon ng mutya. Dahil gagawin niya yung enerhiya na ibibigay sa iyo. Para maging mas malakas ka kaysa pangkaraniwang mga tao. Sabi naman ng dalaga, ganun pala ang epekto noon. E di sige, kumain ka dyan sa kusina. May kaunti pang kanin dyan. Damihan mo na ng kain ng gulay. Tapos, pagmula bukas, ay dadamihan ko na lang ang sasaingin ko palagi. Tapos sa makalawa, ay samahan mo ako sa bayan ha. Pagpapagiling tayo ng mais para maging bigas natin. Kaunti na lang ang bigas namin ngayon eh. Pero marami pa kaming imbak na pinatuyong mais. Kaya iyon ang ipapagiling natin. Oo sige, walang problema. Sagot pa ni Dante. Tapos nagtungo na siya sa kusina para kumain. Ang dalaga naman ay doon lang din naupo sa tapat niya habang kumakain ng matigas na biskwit na uwi ng kanyang lola noong hapon.
Matapos makakain ni Dante ay sabay na silang nagsipasok sa kanya-kanyang kwarto. Pagkahiga ni Dante ay naisip niya sina Mang Maing, Mang Ignacio at si Tia. Siguro siya ang pinag-uusapan ng mga iyon sa buong maghapon at walang ideya na sa unang araw niya pa lang sa Sitio Carmela ay 7 aswang na agad ang napaslang niya. Kinabukasan, pagkagising ay agad niyang kinuha ang 2 container at tinakbo lang ng walang kahirap-hirap ang kinaroroonan ng batis. Tapos nagpabalik-balik ng 4 na beses. Wala na rin naman ibang mapag-iimbakan ng tubig dahil napuno niya na lahat. Sabi naman ni Katrina, bakit ang dami mo namang inigib na tubig? Wala lang, para lang may exercise ako. Di maligo na kayo agad. Unahin yung gamitin ang tubig na nasa mga planggana sa labas ng banyo. Okay, sige. Maliligo na rin ako ng maaga para presko agad ang pakiramdam ko. Maya-maya pa ay lumabas naman ng silid ang matandang si Corazon. Siya nga pala, Katrina. May pupuntahan tayo ngayon. Kahapon kasi, noong galing ako sa bahay ng buntis na si Tessa, ay nakasalubong ko si Manuel, iyong tricycle driver na taga Sitio Baliwag. Ang sabi niya, malala raw ngayon ang karamdaman ng pinsan kong si Samboy. Kaya gusto kong puntahan natin ngayon at alamin ang sitwasyon niya. Mukhang kinulam raw Kasi naipa-check up na nila. Pero walang matinong paliwanag ang mga doktor. Palagi lang sinasabi na dalhin raw sa Maynila at doon ipa-check up para malaman ang totoong sakit. Ibig sabihin, hindi nga nila alam kung anong sakit. Kaya sa tingin ko, ay may kinalaman ito sa kababalaghan. Kasama ka, Dante, ha? Kaya maligo ka na rin ng maaga. Aalis tayo pagkatapos nating mag-almusal. Okay po, Lola. Walang problema. Sagot pa ni Dante. Agad na ngang naligo si Dante matapos makaligo ng dalaga. Habang ang dalaga naman ay nagluto ng lugaw na may mais at gata. Matapos nila makapag-almusal ay tumulak na sila paibaba ng bayan at doon na sumakay ng jeep. Makalipas ang 1 oras na biyahe ng jeep ay bumaba na sila sa isang bayan. Hindi ito masyadong progresibong bayan dahil halos karamihan ng bahagi ng lugar na ito ay palayan at nyugan. Naglakad sila ng kalahating oras hanggang sa makarating sila sa isang 2 palapag na bahay na gawa lang sa kahoy. Makaluma ang disenyo na may malapad na bintana. Si Lola Corazon ang kumatok sa may gate at nagtaupo. Ilang saglit pa ay may isang binatang nagbukas. Tia Corazon, kayo pala. Uy, narito ka rin pala, Katrina. Magandang umaga sa inyo. Sabi naman ni Lola Corazon. Kumusta ang papa mo? Hindi po maganda, tiya. Mabuti at dinalaw niyo siya. Nagsisimula ng mamaalam ganun ba? Napakaaga naman yata para mamaalam siya. Mas matanda ako kay Samboy para mamaalam siya agad. Oo nga po, tiya Kaso hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Halika po, tuloy na kayo sa itaas. Wika pa ng binatang pamangkin ni Lola Corazon na si Leo. Leo, ito nga pala si Dante. Nanunuluyan sa amin. Nag-aaral maging manggagamot. Kumusta ka, pare? Wika pa ni Leo kay Dante at nakipagkamay. Ayos lang, pare. Ikinalulungkot ko pala ang narinig kong balita tungkol sa papa mo. Oo nga Sana magawa ni tiya ng solusyon. Huwag kang mag-alala. Magaling na manggagamot si Lola Corazon. Siguradong mapapagaling niya ang papa mo. Sana nga, pare. Sige, tuloy na kayo. Tumuloy na sila sa 2 palapag ng bahay dahil naroon ang kanilang pinakasala na may malalapad na sofa. Sa unang tingin pa lang ay masasabing may kaya sa buhay ang pamilya. Magaganda ang mga muebles na ginamit para sa bahay at ang mga upuan ay may mga ukit pa. Ma, nandito si Tia Corazon. Wika pa ni Leo.
Tapos lumabas ang isang may katamtamang edad na ginang. Ate! Wika noon sabay yakap kay Lola Corazon. Sabi naman ni Leo, maupo muna kayo rito. Aalis muna ako, pupunta ako sa palengke para makabili ng may ulam natin para sa tanghalian. Okay sige, kami na bahala rito. Wika pa ni Katrina. Pumasok ang ginang at si Lola Corazon sa loob ng isang silid. Habang nasa loob ay may narinig sila Dante na kumakatok sa gate at tinatawag ang pangalan ni Aling Lilian. Kaya tumayo si Katrina at pinuntahan ang tiyahin sa silid. Tapos agad iyong bumaba. Saglit silang nag-usap noong ginang na mukhang yayamanin ang itsura na naroon sa labas ng gate. Sa nakikita ni Dante ay puro pag-iling ang ginagawa ni Aling Lilian. Tapos parang panay pamimilit naman ang matandang babaeng kausap. Hanggang sa tinalikuran na ito ni Aling Lilian at pinagsarahan ng gate. Nakadungaw si Dante sa bintana at nakatingin sa matanda. Kaya nakita niya ang matalim na titig noong matanda sa itaas. Sa aura ng matanda ay malaki ang hinala ni Dante na isa iyong aswang. Napasabi na lang si Dante sa isipan, mukhang alam ko na ang nangyayari rito ah. Pagkaakyat ni Aling Lilian ay naupo iyon sa isang sofa na halatang stress na stress. Sabi naman ni Lola Corazon, Lilian, sino yun? Sabi naman ni Aling Lilian, ganito kasi yan ate. Noong lumipat rito sa bayan namin, ang mag-asawang sina Lucio at Cordia, ay halos isang kahig isang tuka lang ang buhay ng mga yan. May ipinagkatiwala sa kanila na maliit na lupain na palayan, pero masyadong maliit. Umaani lang ng 8 hanggang 10 kaban ng palay kada anihan. Kaya talagang mahirap ang kanilang buhay. Kaya ang ginawa nila, yung bigas na nagiging parte nila, ay dinadala nila sa mga lugar na malapit sa dagat. Nagpapabarter sila ng bigas kapalit ng isda. Tapos dinadaing nila ang isda na nakukuha nila at pinapabarter naman sa mga taga rito kapalit ng palay. Lumipas ang 3 taon, tuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay na ganoon. Pero hindi naman naging mabilis ang kanilang pag-unlad. Nagawa lang nilang makabili ng lumang tricycle na kalawangin. Iyon ang kanilang naging service sa kanilang hanap buhay. Hanggang sa isang araw, nawala si Lucio. Walang nakakaalam kung saan nagpunta o kung anong nangyari. Basta panay ang pagdidikit ni Cordia ng papel na may larawan ni Lucio at may nakalagay na missing. Pati nga sa mga kalapit na bayan ay nagdidikit rin siya. 6 na buwang nawala si Lucio, tapos bigla na lang nagbalik. Hindi na ito katulad ng dati, napayat at mukhang hikain. Maganda na ang pangangatawan niya at parang bumata pa nga ng 5 taon. Ilang buwan ang lumipas, nabalitaan namin na ng ibang bayan daw ang may-ari noong lupain na kanila sinasaka at ibinenta raw sa kanila ang lupain. May hawak silang papel na may pirma noong mag-asawa. Ang nakapagtataka lang, dahil maging ang mga kamag-anak noong mag-asawa ay walang nakakaalam kung saan nagpunta ang mag-asawang iyon. Basta na lang silang nawala na parang bula. Imposible rin daw na hindi nila malalaman magkakapitbahay lang naman sila. Noong sumunod na mga buwan ay lumawak pa ang pag-aaring lupain noong mag-asawang Lucio at Cordia dahil ibinenta rin daw ng ibang mga katabing lupain ang lupain nilang palayan. Bigla na lang kasi nagkakasakit ang mga padre de pamilya. Kaya nangangailangan sila ng pera. Tapos agad namang kakatok sa pintuan sila Cordia at mag-aalok ng tulong. Kapalit ang kanilang lupain. Dahil sa emergency situation nga, kaya madalas puro oo na lang ang nagagawa ng kaanak. Pero hindi nagtagal ay namamatay rin ang padre de pamilya. Tapos ang asawang babae naman ang susunod na mamamatay. Kaya ngayon, kung napansin nyo yung mansyon sa kabilang kanto, iyon na ngayon ang bahay nila Lucio at Cordia. Wala silang anak, pero kahina-hinala ang biglaan nilang pagyaman. Tapos noong 2 buwan ang nakalipas, kinausap kami ng mag-asawa na bibilihin raw nila ang buo naming lupain. Natawa naman kami noon ni Samboy dahil isa kami sa may pinakamalawak ng lupain ng palayan.
dito sa lugar namin. Paano nila mabibili iyon sa amin? Kakayanin ba nila ang presyo noon? Pero nagulat kami dahil inoferan lang kami ng 200,000 bayad para sa 10 hektaryang lupain namin na may mga tanim ng palay. Nababaliw ba sila? Tapos ayun, kinagabihan noon, nagising ako dahil napakadilim ng paligid. Parang biglang napundi ang paumagahan naming ilaw. Noong magbukas ako ng bintana, ay nakita ko may pusa sa bintana na nakadungaw sa amin. Agad ko yung binugaw. Pero parang ngumiti pa yun sa akin, saka tumalon pa ibaba. Noong sundan ko naman ang tingin, ay wala ako nakitang pusa na bumagsak sa ibaba. Kaya doon ako nagkaroon ng hinala. Mukhang mga aswang ang mag-asawang sina Lucio at Cordia. At inaaswang nila para lagyan ng sakit ang mga may-ari ng mga lupain kapag hindi nila napapayag sa gusto nilang presyo. Tapos ayun, kaya siya narito ngayon dahil pinipilit na naman akong ibenta sa kanila ang lupain namin. Handa raw siyang taasan ng presyo kahit hanggang 210,000. Malaking bagay na raw iyon para magamit ko ang pera para maipa-check up si Samboy sa Maynila. Pero kung ayaw ko raw pumayag, edi hintayin ko na lang daw na mamatay si Samboy. Malapit na rin naman daw iyon. Iyon ang sabi niya, kaya ako siya pinaalis at pinagsarahan ng gate. Sabi naman ni Lola Corazon, Dante, ano? Naamoy mo ba ang matandang iyon kanina? Opo, Lola Corazon. Aswang nga siya. Sabi naman ni Lola Corazon, Huwag kang mag-alala, Lilian. Gagamutin ko si Samboy mamayang hapon o gabi. Si Dante na ang bahala sa mga aswang na sasalakay rito sa inyo. Bakit, ate? Albularyo po ba siya? Hindi pa naman. Pero may kakayahan siya pagdating sa pagharap sa mga aswang, nakatulad ni na Lucio at Cordia. Mamayang hapon, simulan natin ang gamutan. Sige po ate, maraming salamat po. Sagot pa ni Aling Lilian na naiiyak. Makalipas ang 1 oras mahigit ay nakabalik na ang binatang si Leo. Dala ang langka, alimasag at hipon. Leo, anong lulutuin mo? Tanong pa ni Katrina. Ginataang langka na may alimasag. Tapos itong hipon naman ay gagawin kong buttered shrimp. Pero maanghang na version. Ah, ganun ba? Ayos lang ba kung tulungan na kita sa pagluluto? Oo naman, walang problema. Sabi naman ni Lola Corazon. Dante, ikaw naman, samahan mo ako. Maglalakad-lakad tayo saglit. Okay po, Lola Corazon. Agad na ngang lumabas ng gate ang dalawa. Lola, saan tayo pupunta? Magmamasid-masid sa paligid. Papakiramdaman na rin natin ang bahay noong Lucio. Kung totoong mga aswang sila pareho, at kung susugod sila sa bahay nila Samboy mamaya, hindi malayo na ito na ang huling araw nila sa mundo. Kaya mas mabuting makita na rin natin kung anong klaseng tao sila. Naglakad-lakad na nga ang dalawa hanggang sa makarating sila sa isang malaking bahay sa ikalawang kanto. Nakita nilang naroon ang ginang na kumausap kay Aling Lilian. May sinisigaw ang matandang katulong. Itinulak pa nga at natumba ang kawawang utusan. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa may barangay hall sa unahan. Doon din may mga tindahan kaya bumili si Lola Corazon ng kamangyan at insenso dahil kaunti na lang raw ang meron siya. Bumili na rin sila ng saging sa tindahan ng prutas na kanilang nadaanan bago umuwi. Pagkabalik nila ng bahay ay nagsimula si Lola Corazon sa pagtuturo kay Dante ng pamamaraan ng panggagamot, lalo na sa mga sakit na gawa ng mangkukulam at mga laman lupa. Noong matapos ang mahabang paliwanag ay saka naman sila kumuha ng baga sa kusina para magpausok sa kabahayan. Maging sa loob ng mga kwarto ay kanila rin daw papausukan. Lola, bakit kailangan pausukan ng kamangyan ang buong kabahayan? Kapag dumalaw rito mamaya ang mga aswang na nagbigay ng sakit kay Mang Samboy, ay tapos na rin naman ang problema. Tsaka, anong klaseng aswang ang kayang mangulam? Manggagaway ang tawag sa kanila, Dante. Hindi lang sila nakafocus sa pagiging aswang.
Ginagamit nila ang itim na karunungan para magbigay ng sakit sa mga tao. At kapag ang tao ay may sakit, mas mabango iyon sa pangamoy ng mga aswang. Para silang nagluluto ng tinapang isda na dahan-dahan ang pagpapausok para habang tumatagal ay mas lalong bumabango. At kapag ang bahay ay nadikitan na masyado ng amoy ng may sakit, hindi lang iisang aswang ang makakaamoy nito at dadalaw. Pati na ang mga masasamang espiritu at mga elemento ay mahihikayat na rin na manirahan sa isang bahay na may matapang na amoy ng may sakit. Kaya nga dapat habang merong may sakit sa bahay, ay araw-araw magpausok ng insenso, pantaboy sa masamang espiritu, at para hindi rin dumikit ang amoy ng may sakit sa buong kabahayan. Hindi lang naman iyon pantaboy sa mga aswang, dahil sa totoo lang, mukhang hindi naman talaga na itataboy ang mga aswang kung insenso lang ang ginagamit. Siguro panandalian, pero hindi pang matagalan. Kaya tandaan mo, palagi ka magpapausok sa bahay ng may sakit na gagamutin mo para maitaboy ang masasamang elemento dahil sila talaga ang totoong apektado ng amoy nito. Oh, sige na, maghiwalay tayo ng papausukan para mabilis tayo makatapos. Ang lawak pa naman itong bahay nila. Ako na ang magpapausok sa kwarto ni na Samboy. Okay po. Pagsang-ayon naman ni Dante at nilibot muna ang labas ng bahay at pinausukan pati na ang mga puno sa likuran. Noong matapos silang magpausok ay sabi ni Katrina, "Halika na rito Dante, magtatanghalian na. Tatawagin ko lang si Lola." "Ah, okay sige." Pagkapunta ni Dante sa kusina ay naroon naman si Leo. Nagsasandok na ng pagkain. "Ang bango niyan pare ah. Mukhang eksperto ko sa pagluluto." Wika pa ni Dante. "Ah, hindi naman. Pero magmula noong makagraduate ako ng kolehiyo, ay ako na ang nagsilbing kusinero sa pamamahay na ito." "Ha? Bakit? Hindi mo ba sinubukang magtrabaho sa mga kumpanya?" "Hindi eh. Gusto ko nga sana. Kaso ayaw ni na mama at papa. Bakit pa raw ako magpapaalipin sa mga kumpanya? Samantalang ako lang naman ang nag-iisang anak nila. At sa akin mapupunta lahat ng palayan na pagmamay-ari namin. Ang kailangan ko raw ay aralin magpatakbo ng hanap buhay namin. Dahil darating ang araw na ako talaga ang mag-aasikaso ng lahat ng ito." "Sa bagay, tama sila pare. Hindi pa rin naman masasayang ang pinag-aralan mo. Dahil isang malaking negosyo pa rin ang hahawakan mo." "Oo nga eh, kaya sinunod ko na lang din sila. Ngayon pa nga lang ay ako na ang nag-aasikaso ng lahat sa palayan namin. Pero hindi ako tumutulong sa pagtatanim ha. Marami naman kasi kaming tauhan. Ako lang ang nagmamonitor ng mga ginagawa nila, lalo kapag anihan na. Eh ikaw ba? Ano bang racket mo sa buhay? Talaga bang mag-aalbularyo ka?" "Oo pare. Pero hindi talaga maging albularyo ang pakay ko sana, kundi maging isang antingero. Mahabang kwento ang buhay ko, pero ito ang shortcut. Sa gubat kami nakatira. Ginahasa ng mga rebelde ang ate at nanay ko. Tapos pinatay ang buo kong pamilya. Nakaligtas lang ako dahil humarang ang nanay ko noong barilin ako. Kaya ang target ko ay maging antingero at lipulin ang mga rebelde sa amin, lalo at hindi lang pala sila rebelde. Mga aswang at mga antingero rin at napakarami nila roon." "Naku, nakakatakot naman pala yung misyon mo Dante. Ibig sabihin, kaya mong pumatay ng mga aswang?" "Oo." "Ilan na ba ang napatay mo?" "Marami na rin." "Kailan ang huli?" "Kahapon, 7 aswang ang sumugod doon kina Lola Corazon eh." "Ha? Naubos mong patayin ang 7 yon?" "Oo. Pero 2 noon sa tanghali. Tapos sa gabi naman ay 5 ang sumugod." "Grabe ka pala no. Sana matulungan mo kami sa mga aswang rito. Marami ng pamilya ang nawala ng ama dahil sa kanila. Inaagaw nila ang mga lupain rito. At sa ngayon, mukhang kami na ang target nila." "Huwag kang mag-alala Leo. Gagawin ko ang aking makakaya para matulungan kayo sa problema nyo rito." "Salamat Dante." Sagot ni Leo at nagsilapit na sina Lola Corazon at Katrina para kumain. Masaya ang naging kainan nila
lalo at napakasarap ng kanilang ulam. Mabuti rin at dinamihan ni Leo ang sinaing at mukhang hindi nakakahiya bumalat ng kain si Dante dahil nagmamay-ari ng malaking palayan sina Leo at napakaraming istak na bigas sa kanilang kamali. Matapos makakain ay nagsipahinga na muna sila sa kwartong inassign sa kanila para handa sa mangyayari sa kinagabihan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 15. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.